alam ko na videohan ko yung nangyari na to. Bumili muna ako nitong favorite ko. Sinugod niya ako, tapos bigla siya nag-hysterical na merong dalawang namatay. Meron siyang silbi. Parang ano ko siya, binibidyohan ko siya para meron tayong tinago ko na yung camera. Nakakatatlong tanong na siya, tapos ang tagal pa niya mag-check. Parang siguro na-realize niya na mali yung ginawa niya. Kinakabahan na ako, kaya yung may rights din naman siya sa ginawa niya. Ayun na nga, nagugutom na ako. Inom muna tayong kape. Since bago nga siya, susunggaban niya ako na parang hinaharas niya na akong ganun. Yung nabili kong maleta, meron siya lagayan ng kape. Naawa din ako na sagutin siya. Nasa air condition ako talaga. Ata na aircon dyan. Biglang umandar yung SUV. Hindi ko siya napansin, hindi ko siya nakita. Napapalapit na pala siya sa akin. Lamon ako ng lamon habang nag-a-announce. Ang anghang na tuloy. Ipopost ko dito talaga yung overpower ako nung nag-a-announce. Bahala ka dyan. Bigla siya lumapit sa akin nung binibidyohan ko na yung tuwan-tuwa ako dahil nga walang pila. Sasapakin niya ako, pang-aagawin niya yung sa immigration, guys. Grabe ang nangyari sa akin sa immigration. Hindi na ako nakapagsabi sa kanya na, kuya, wag mo na akong suklian kasi may nangyari. Eto guys, alam ko na videohan ko yung nangyari na to. Kaya ipopost ko dito talaga yung clip. Alam ko rin narinig din yung boses. Siguro boses na lang yung maririnig nyo dito guys kasi tinago ko na yung camera dahil merong nag-amok. Hindi naman nag-amok. May rights din naman siya sa ginawa niya kasi ganito guys yung nangyari. Tagalog ba ako? Okay, sir. Mamaya. Yung mukha mo ba? Oo. Ay, naano ko lang yung sign, hindi yung mga tao. Naka-blurred yun. Naka-auto-blurred po ang tao dito. Pasensya na. Hindi po ako nag-ano ng tao kasi... Ha? Okay. Kasi pag may tao, binablurred ko. Diba, galing bahay, biyahe. Tapos kuha lang ako ng mga clip ng video para at least kapag nag-open nga ako ng ganito or nag-intro ako ng ganito, meron akong mailalagay na mga clip. Kasi nga, nakakaantok pala guys pag puro story time lang yung ginagawa mo. Tapos ganito lang parang ano ka lang, yung nagkukwento ka lang, diba? Maganda pala kapag meron ka nilalagay ng mga clips, ganun. Kaya ganun rin yung gagawin ko every time mag-story time ako as much as possible na makapag-post ako ng mga clips. Kasi meron ako mga story time na hindi ako makapag-post ng mga clips kasi nga, hindi ko naman talaga nakuhaan kaya story time lang siya. Pero this time, eto na nga. Ang dami kong kwento, no? Alo, umabot na ako ng 30 minutes dito. Eto na, ang nangyari, ayun na, biyahe na nga. Tapos, NAIA Terminal 3 departure area. Bawal na kasi yung mga motorbike sa departure area. So, ang ginawa, sa baba na lang talaga. Tapos, merong pathway na mga motor. Pathway talaga siya hanggang dulo. Tapos, sa dulo niya, may nakalagay doon ng parang dito yung pick up and drop off ng mga motorbike taxi. So, yun, binaybay yun nung ni Kuya na joyride hanggang makarating kami doon sa dulo kasi pila-pila din na nagda-drop off yung mga tao, ganyan. So, ako naman, since bago nga siya, sinabihan kami ng guard kasi nag-a-attempt kami na umakyat sa departure ng NAIA Terminal 3 pero hinarang kami nung guard bago pa umakyat. Sabi niya, sir, dito na po sa baba. Bawal na sa taas. So, yun na, bawal na nga guys. Kaya, if ever na kayo, NAIA Terminal 3 or di ko alam kung Terminal 1 and Terminal 2, ganun din siya. As long as departure or yung nasa taas, bawal na doon yung motorbike or bawal na yung motor. Okay, mga private vehicle na lang daw. Ay, yun pala yung pagkakasabi guys. Private vehicle na lang yun sa taas. Siguro, kaya ganun ang nangyari. Hindi ko rin alam guys, wag nyo ko i-quote na binabawasan yung mga umaakyat sa departure area. Siguro dahil nung incidenteng nangyari na may nabunggo. Basta yung nangyari sa NAIA Terminal 1 na merong dalawang namatay dahil biglang umandar yung SUV. Yun. So, kung alam nyo, ewan ko, ipapost ko na lang dyan. Lahat na lang ipapost, Basta yung insidente gano'n. Kaya siguro binabawasan yung mga sasakyan sa departure area, yun sa taas. Kaya, siguro yung mga taxi, even car, taxi, Grab, ganyan, or mga motorbike taxi, sa baba na lang lahat. Ayun na nga, ito na. So, binaybay namin yung motorbike taxi lane hanggang dulo para doon ako i-drop off ni Kuya. Ang nangyari na, nung nag-aantay lang ako na bumaba, kasi nga sabi ko, Kuya, bababa na ako kasi nga, nakahinto na lang kami dahil nagbababa po yung mga nasa harap namin.
namin. Kaya pwede naman ako bumaba. Pero sabi niya kasi, maghintay daw ako tapos parang doon niya na ako ibababa sa talagang tamang babaan. Pero hindi na ako makahintay. Binidyohan ko kasi yung signage na motorbike taxi, pick up or drop off. Parang ko siya, binibidyohan ko siya para meron tayong maipakita rito na ito na yung bagong instruction sa mga motorbike taxi na dito na yung pick up tsaka drop off. Tapos may isang, di ko alam kung motorista rin siya or motorbike driver din siya. Bigla siya lumapit sa akin nung binibidyohan ko na yung signage ng pick up and drop off ng motorbike taxi. Binibidyohan ko yun. Wala nga ako nakikita ng tao kasi nga malabo yung mata ko. Although meron akong contact lens, pero once na hindi ako nakafocus sa'yo, kung saan ako nakafocus, yun lang yung nakikita ko. Hindi ko siya napansin, hindi ko siya nakita. Napapalapit na pala siya sa akin. Tapos parang susunggaban niya ako, na parang hinaharas niya na akong ganun. Pero hindi ko na siya pinatulan kasi nga pagod ako eh. Pero kung may energy ako, tapos wala akong angel sa likod ko para pigilan na naman yung ugali ko mapagpatol, mapapatulan ko talaga siya. Ang nangyari yun na nga, parang pasugod siya sa akin habang nagvi-video ako dun sa may signage. Tapos sinasabi niya na, ano yan, gumanon siya. Ipopost mo ba yan? Ipopost mo ba yan sa Facebook? Ako talaga, nagulat talaga ako kasi sabi ko, ano mang ginagawa ko? Sino ka ba? Parang yun yung gusto kong sabihin sa kanya. Pero ang nangyari kasi, habang ginaganon niya ako na, ipopost mo ba yan? Ipopost mo ba yan? Ganun siya ng ganun. So parang iniisip ko na syempre may rights din naman siya na bawal naman talaga i-post. Kaya nga guys, diba, sinasabi ko sa inyo, kadalasan kapag marami mga tao, ang kuha ko lagi pababa. Kasi nga ayoko makaka-capture ng mukha kasi nga meron na tayong cyber libel or cyber law na bawal tayo mag-post ng mga private person na kapag ipinost natin sila, pwede silang mag-complain legally. So mahirap na. Tapos alam ko na videohan ko lahat pati conversation namin pero hindi na nakatapat sa mga mukha namin. Na ang nangyari habang ginagano niya ako, hinaharas niya na, di ko alam kung harassment or OA lang ako ngayon kasi dahil medyo may galit din ako sa kanya. So ang ginawa ni Kuya, habang nakapila kami sa drop off, hindi pa niya ako binababa kasi ang gusto ni Kuya, lumipad kasi yung aeroplano, ang ganda. Pero distraction. Ayan. So, habang naharas niya na ako ng ganun, pinagsasabihan niya ako na ipopost ko ba sa Facebook. Sabi ko, hindi. Hindi na lang ako kahit gustong-gusto ko nang sumagot dahil pagod nga lang talaga ako. Gustong-gusto ko nang sumagot na sino ka ba? Ano bang pake mo? Parang gusto ko siyang ganunin. Sagutin. Siyempre, mas patanda rin siya sa akin. Naalala ko, siyempre, baka tito-tita ko, magulang ko, ganunin. Ayoko naman ng ganun. Kaya hindi ko siya sinasagot. Yung parang alam mo, may angel na naman ako sa gilid ko. Kaya thank you, Lord. Wow, angel. Thank you talaga sa mga angel na to. Ayun na nga, nagugutom na ako. Mamaya tapusin ko lang tong story time. Tapos at the end of, hindi ko alam kung conversation ba yun kasi siya lang yung nagsasalita ng paulit-ulit tapos ako dahil ko lang defend is hindi ko ipopost, naka-blurred po kayo dito, ganyan. Pero hindi ko ini-stop yung video para meron akong proof kung ano man mangyari kasi yung asta niya kasi parang aambahan niya ako, parang sasapakin niya ako, parang aagawin niya yung camera ko, parang ganun yung gagawin niya. So at least hindi ko ino-off kasi baka may kung gawin man niya yun, meron akong proof. Hanggang ang nangyari sa bandang dulo na sinabi ko noon, naka-blurred kayo, hindi kayo kita rito. Parang siguro na-realize niya na mali yung ginawa niya, na sinugod niya ako, tapos bigla siya nag-hysterical na ganun. Ewan ko kung meron siyang previous experience sa mga ganun na pinost siguro siya. Ewan ko kung ano experience na meron siya. Inintindi ko na lang na ganun, na baka nga may experience siya. Kaya hindi ko pinatulan ng matindihan. Kasi at the end naman, nag-sorry din siya na, pasensya na. Basta nagpasensya siya sa bandang huli na parang naawa din ako na sagutin siya. Pero nung pag-alis kasi niya, si Kuya Rider, medyo nainis din sa kanya kasi nga may passenger, tapos biglang haharasin na ganun. Kaya napasabi rin si Kuya na ang OA naman. Gumanon. Pero mabait pa rin naman si Kuya. Magkwentuhan naman tayo sa, gusto ko nung kuning opportunity na to habang wala pa masyadong tao. Kasi baka mamaya dumami na naman yung tao dito. Ayun, parating na silang lahat. After kung makarating sa departure Terminal 3 dito sa NAIA, ang tagal ko doon sa kasi nga diba guys, bago ka makapasok talaga ng mga passenger area, kailangan pakita mo sa guard yung itinerary mo, yung ticket mo online. Basta meron kang online na mapakita na passenger ka. Nakapag-ready na ako ng e-travel kasi alam ko naman lagi dapat may e-travel ka. Nakapag-online booking na ako. Pero ang nakalimutan ko i-screenshot yung itinerary ko or yung ticket ko mismo. Yun talaga ang nakalimutan ko i-screenshot kasi nga after ko sa bahay, hindi nga ako nakapag-load, wala akong data, wala akong internet. Pagdating dito sa NAIA kasi, minsan pahirapan pa mag-connect dito ng wifi. Buti na lang dalawa yung cellphone ko. Meron akong iPhone, meron akong Android. So, sinasalit-salitan ko siya mag-connect. Buti nakakonect ako, pero ang tagal din. Siguro mga 10 minutes or 15 minutes na ang tagal ko doon na nasa guard bago ko may pakita yung itinerary kasi hindi ko siya na-screenshot. So, ayun pa guys, kailangan mag-screenshot na kayo agad-agad kasi baka offline transaction ang magagawa ninyo. Tapos, ayun, nagpipicture sila sa sa sunset.
Ayun, ganda ng sunset. Ayan guys, sa may boarding pass naman tayo. Wait lang, lobat na ako, 14%. Yung sa boarding pass naman, yun na nga, kailangan kapag offline or wala kay internet, expect nyo na kailangan meron kayo screenshot ng itinerary ninyo or ng ticket ninyo para at least ninyo mapapakita ninyo sa guard. Kasi hindi pwedeng valid ID lang, hindi pwede kahit anong ID. Dapat meron kayo itinerary, ticket or receipt bago kayo makapasok sa passengers terminal. And then, after doon, kailangan nakapag online check-in ka na. So, pwede ka mag-online check-in sa lugar ninyo, sa bahay ninyo, and pwede kang mag-online check-in or check-in talaga dito na mismo sa terminal. Meron mga kiosk ng online check-in. Kapag nakapag-online check-in ka na, pila ka na dun sa pag-print ng boarding pass yun sa may counter. Hiningi lang is yung passport para siguro i-check lang, ilalagay lang doon yung details ko, tapos lalabas na agad sa online check-in kasi nag-online check-in na tayo. Tapos lalabas din sa online check-in kung nagbayad ka ng travel tax. Kaya kung hindi ka nagbayad ng travel tax na lalabas doon sa screen nila, automatic hihingian ka nila ng resibo na nagbayad ka na ng travel tax. Yung pa nga, hindi ako nag-online. So, pinakita ko sa kanila yung travel tax receipt. Kinuha nila yung isang bahagi doon. Yun like yung pink ata para may copy sila. Tapos, after nun, yun na, immigration na. Grabe sa immigration. Ang haba ng immigration ko pero ano na lang ako, 2% na lang yung battery ko. Siguro i-charge ko muna to guys bago ko ikwento sa immigration kasi malala, hindi naman malala. First time ko na ganun katagal sa immigration officer. Doon naman sa x-ray, dalawa yung nakuha. Kasi yung last, may nakuha ba sa akin nung last? Wala naman nakuha sa akin nung last. Ano lang, di ko lang dineclare yung laptop. Kwento ko na lang sa inyo ng buo sa may immigration ko. Mamaya-maya. Ngayon, i-charge ko muna yung camera ko kasi ano na siya, pa 1% na lang siya. Di ko pala to na-charge, no? Hello! So, magko-continue tayo ng ating kwentuhan. Nakapag-charge na ako ng kaunti. Ayan, tapos lumipat din ako ng pwesto. Tapos bumili ako. Habang tina-charge, bumili muna ako nitong favorite ko potato corner. Ayan. Na fries, which is chili cheese ang flavor, ang favorite ko. At chicken pops na chili barbecue flavor. Nakapag-film na rin ako kanina guys ng midnight snack. Ayun yung midnight snack. Tapos syempre hindi mawawala yung kape natin ito guys. Oh. Yung kape na in-order ko, yan, Boss Coffee or Bose Coffee. Di ko alam kung anong pronunciation nito. Comment down below. Wow. Ito guys, pakita ko sa inyo, di ba? Mahilig talaga ako sa kape. Tingnan nyo, yung nabili kong maleta, meron siyang lagayan ng kape. Amazing. Ayan o. Itong kape ko, ayun lagayan o. Panis. Oh. Kahit saan ka pumunta, sige, lumayo ka na. Di ba meron siyang ano, meron siyang silbi. Di ba may lagay ng kape? Kaya kung interested kayo sa ganitong luggage, ilalagay ko yung link sa video na to or sa comment section. Click nyo na lang, punta kayo sa black app ko. Tapos, hanapin nyo sa yellow basket. Huwag kayong tamad. Ayan. Kaka-announce lang kanina na bago na yung boarding gate assignment namin. Kanina, boarding gate 101 or 101. Ngayon, boarding gate 104 na kasi kasabayan namin ng boarding gate yung papunta ng Thailand. Don Mueang International Airport, yung nando sa gate 101 na ano sila, 7:25 ang flight. Anong oras na ngayon? 7:05. Kami ang flight namin, 7:50. Tapos, ayun, parang siguro baka mag-overlap kasi. Kaya pinalipat kami siguro sa boarding gate 104. So ngayon, habang nilalantakan natin tong potato corner. Kwentuhan ko na kayo ng ano natin. Saan na ba tayo nag-stop ng story time? Nag-stop tayo kanina sa ano, immigration. Ito na guys. Sige, siya muna magsalita. Hayaan mo natin siya magsalita. Kaya konti lang yung chicken pops ko. Siguro mga 4 na piraso lang. Grabe naman. Tapos isang liit. Ayan. So sa immigration na guys, ito ang exciting na part sa immigration. Ang tagal ko sa immigration. Kaya guys, huwag kayo masyadong kampante, lalo na kung solo traveler kayo. Siguro kung ano kayo, yung, ano man tawag doon? Yung lagi nagta-travels, ibig sabihin maraming tatak, na kahit sabihin mong wala kang trabaho dito sa Philippines, kung ano ka frequent yun, kung frequent traveler, kasi makikita nila sa ano mo, ito namang announcer na to, announce eh. Kung hindi ka naman frequent traveler tapos hindi kompleto yung requirements mo, yun yung mahirap. Hindi naman ako ganun ka-frequent traveler international. Tapos, hindi ko kinumpleto yung requirements ko. So, parang ano siya talaga guys, parang tawag doon? Naaano ko, overpower ako nung nag-a-announce, bahala ka dyan.
stop ko muna. Ang ingay nitong announcer. Ayun, natapos na siya mag-announce. Okay, ito na. Lamon ako ng lamon habang nag-a-announce. Ang anghang na tuloy. Ano muna tayong kape? Doon pala sa Boss Coffee, may upuan naman doon kaso ang init. Medyo ano yung Boss Coffee dito sa may Terminal 3. May mga part doon na may lamesa na hindi malinis. Bala ko sana, ilalatag ko yung MacBook ko habang magaganto sana ako story time. Hindi rin ako makapag-story time or makapag-vlog kasi nagpapatugtog din sila so makaka-copyright ako. Siyempre, number one yung init kasi mainit dun sa customers area ang init. Kaya dito ako sa may malapit sa may aircon. Air condition talaga, tinan nyo. Air condition. Tinan nyo. Nasa air condition ako talaga. Ata na aircon dyan. Wala. Ang dami kong commercial kasi iba naman itong nag-a-announce Inaagawan ako ng spotlight Okay, so kukwento ko na nga habang nagsasalita sila dyan. Dami nilang announcement. Okay, so ito na sa immigration guys. Grabe ang nangyari sa akin sa immigration. So ito na. Tuwan-tuwa ako guys sa immigration kasi nga, grabe, sobrang luwag. Walang pila. Diretso lang ang action. Siguro dahil tanghali na or maaga ako. Kasi tanghali na siya guys Siguro konti lang yung yung flight. Wait lang, baka mamaya malate ako bigla. Ano mga magkwento muna ako sa inyo. Baka mamaya kasi bigla akong maalarma na flight ko na. Kasi nalipat kami ng boarding gate 104 na. Okay, so ngayon, ito na, sa immigration. Tuwan-tuwa ako dahil nga walang pila. Tapos pinapila pa ako doon sa may foreign passport lane. Kasi ganoon naman guys kapag available yung counter or yung officer na kahit anong foreign passport, PWD priority, kapag available, doon na nila pinapapila para maubos lahat ng nasa pilahan. Ayan, so doon ako, dire-diretso talaga guys. Wala rin pila doon sa Philippine passport. So, dire-diretso lang. Ito na nga, ang nangyari na, immigration officer na. So, napaka-confident ko. Kala mo naman talaga frequent traveler ako kung maka-confident. Kasi nga sa una ko sa Thailand, wala masyado guys tinanong sa akin. Siguro dahil nga punong-puno yung mga tao, kaya nagmamadali magtanong. Pero kung kailan prepared ako dun guys, meron akong COE, Certificate of Employment, na hard copy, tapos meron din akong soft copy. Basta kompleto nandyan lahat. Kompleto lahat. May mga papel ako, may hard copy, may soft copy ako. Kasi nga, first time ko magso-solo travel, baka mamaya maraming tanong tsaka kinakabahan din ako. And then second time nung Taiwan naman, hindi ako masyado nag-prepare na kung ano-ano pero may mga papel pa rin kasi nga yung kapatid ko, yung ate ko na sumunod ako, din siya, gusto niya secured. So nagpa-print siya, ganito, ganyan. Basta kompleto lahat, pati yung accommodation, booking, meron din siyang print. Hindi na ako na problema kasi nga may katulong din ako sa paggawa ng mga ganun. So ayun, nakalusot kami tsaka hindi masyado maraming tanong. Hindi rin namin pinakita lahat ng mga printouts na yun kasi nga family kami, marami kami. So itong pangatlo ko na international sa Vietnam, medyo confident ako. Kala mo naman talaga hindi ako masisita. Tapos, eto na nga, siguro ginawa talaga ni Lord na papuntahin ako dito na sobrang aga. Siguro 2 p.m. or magti 3 p.m. nakatungtong na ako sa immigration officer. Ayan na, dami kong pasakalye, no? Eto na nga, guys, kasi gusto ko talaga detailed Ang nangyari, pinakita ko lang is boarding pass ticket, tapos passport. Yun lang, kasi itatype lang nila yung details mo dun sa nila, monitor nila, tapos makikita na nila kung nag-declare ka na travel clearance or e-travel. Ayun, kung nag-sign ka ng e-travel, may kita naman nila yun dun Ang nangyari nga lang, maraming tanong kasi nga walang pila talaga guys. So, libreng-libre. So, ngayon, ang unang tanong sa akin, kailan ako babalik? So, sinagot ko siya, May, ganyan-ganyan. Tapos, pangalawang tanong niya, kung saan ako nagtatrabaho, sinabi ko yung company, tapos sinabi ko pa na call center company ito, tapos tinanong ko anong position ko, ayun, ganyan-ganyan. Tapos, tinanong niya kung solo, ayun pa. Ang next na tanong niya is kung solo lang ba ako. Sabi ko, yes, solo lang po. Kasi medyo kinakabahan ako guys, ang tagal niya, ang dami. Kasi nasanay ako nung nag-Thailand ako, tsaka nag-Taiwan, ang bibilis lang ng tanong, tapos iilan lang yung tanong. Tapos sa kanya, nakakatatlong tanong na siya, tapos ang tagal pa niya mag-check. Kinakabahan ako, kaya yung tanong niya na kinabahan din ako is, patingin nga ng return ticket kasi nung Taiwan ako tsaka Thailand, hindi ako tinanong na return ticket. So doon pa lang nahiwagaan ako, nagtatanong na to ng return ticket, paano na? Ba't niya tinatanong? So okay lang kasi meron na akong screenshot kasi 'di ba, bago ako makapasok sa in-screenshot ko na lahat-lahat Sa totoo lang, pati yung mga activities ko sa Da Nang, Vietnam, in-screenshot ko na lahat kasi baka mangyari nito, hindi maging okay yung internet data ko sa Da Nang. So at least meron na akong mga offline screenshot. Ayan. Tapos, ang next na tanong sa akin, after tanungin nung return ticket ko, kung meron ba akong dalang COE, Certificate of Employment, hindi ako nag-print, hindi rin ako nag-request ng COE ko kasi nga, confident na ako. Diba kasi nung Thailand, yun, nag-COE ako. Nung Taiwan, hindi na ako nag-COE kasi nga, based sa nung nag-Thailand ako, hindi naman hiningi. Tapos family pa kami, so hindi na ako hingiin talaga ng COE. Confident talaga. Sabi ko,
ma'am, wala akong request ng COE, hindi rin ako ng COE, ganyan, hindi ako nag-process. Tapos, ang sabi ko na lang sa kanya, kung gusto mo magre-request ako, kasi maganda dito sa company namin, guys. Pwede ka mag-request doon sa portal namin na kami lang mga employees ang nakaka-access. Tapos, pwede kang mag-request doon, tapos agad-agaran siya. Parang time na mag-request ka, isa-send na rin agad-agad. Parang siya, ready-made print, ganun. Kasi for travel lang naman, hindi naman kailangan ng mabusising request pagdating sa COE namin ng travel purpose. Tapos, hindi ko siya hindi ko sa cellphone kasi nga yung internet dito masyadong choosy. Sabi ko na lang sa kanya, ma'am, kung gusto nyo sa laptop ko na lang, sa MacBook ko na lang, i-access ko yung portal namin, ganyan. Sige, gumanon siya. Tapos nagtanong, kasi nga, kung ilalabas ko pa yung hassle, nagtanong siya ulit, wala ba talaga, wala kang COE? Tapos ang next niya tanong, ID. Dala mo ba yung company ID mo? Yun pa, hindi ko dala yung company ID. Tapos sabi ko, paano yun, wala akong company ID, ganyan. Tapos sabi niya, wala ka kahit soft copy, kahit picture lang ng company ID, wala talaga. I mean, siguro meron, pero natataranta na ako, hindi ko mahanap. Naghanap ako sa Messenger, naghanap ako sa Gmail ko, sa cellphone ko, kung meron man ako ng tabi, wala akong mahanap kasi natataranta na ako. Tapos, buti na lang talaga, may angel talaga na ang bilis kong mag-isip. Kasi nga, pili lang yung mga cards na dala ko dito. Iilan lang yun, siguro dalawa lang yung credit cards, saka dalawa lang yung debit cards na dala ko. Tag-isang Visa card, saka Mastercard, para pag hindi gumana yung Visa card, Mastercard ang gagamitin ko. Yun lang yung mga dala ko, ha. Hindi ko dinadala din yung mga savings na card. Ang mga dala ko lang is yung kahit mawala sila, okay lang. Kasi hindi ganun kalaki yung laman or madali lang siya i-transact sa online. Tapos, eto na. Tinanong na yung ko, dami na tanong COE, tinanong na rin yung company ID ko. Tapos, ang pinakahuling nasabi ko na lang, kasi alam ko naman na nararamdaman ko si ate na lang to china-challenge lang niya ako kung talaga ba legit na babalik ako. Kasi nga, solo traveler. Tapos, yung return ticket ko pa sa ibang airline, which is AirAsia. Tapos, meron pa siyang connecting flight. So, sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, parang talaga, parang kahina-hinala talaga. Kahit ako naghihinala din pero legit naman ako, grabe naman kayo. Ang pinaka last resort ko, ito na. Buti talaga na pag-isip ko siya, dala ko po yung health card na issued ng company. Kasi yung health card namin, MaxiCare siya. Tapos, nakalagay din yung pangalan ko. Tapos, nakalagay sa ilalim ng pangalan ko dun sa card mismo is yung pangalan ng company. Grabe, buti lagi kong dala yung MaxiCare. Every time kasi lalabas ako, guys, lagi kong dala yung MaxiCare ko or yung health card ko para in case na wag naman sana mangyari, di ba? Wala namang wood, magna-knock on wood sana ako na wag naman sana mangyari. At least meron akong dalang health card ko na magagamit ko siya kung ano man na mangyari. Buti talaga dala ko yun kasi wala na akong maisip na pwedeng alternative for company. Kasi pag sa company, it's either COE, Certificate of Employment, Company ID. Ano pa ba ang pwede? Wala na akong maisip. Buti talaga dala ko yung health card ko. Yun lang naman, guys. Dalo pa. Ano na ba? Kasi 750 ang natin 750. Ayan, 720. So, meron pa tayong 30 minutes magdaldalan. Tapos na ako sa immigration officer. Ayun na nga nararamdaman ko rin kasi sa immigration officer na gusto niya na rin talaga akong paalisin sa harapan niya. Yun nga lang, gusto niya magkaroon ng parang legit. Kasi syempre, ang window kasi ng immigration officer sa isang station, dalawa hati diba? So, baka mamaya pag pinalampas ako nitong officer na nag-a-assist sa akin, mapansin nung katabi niyang officer na, why pinalampas to? Hindi ganyan-ganyan. Di binusisi. So, buti na lang talaga yun. Pinakita ko yung MaxiCare ko na nandun yung pangalan ng company, din yung pangalan ko. Grabe, lumusot ako doon. Thank you, Lord. Pero guys, ayun na nga. Huwag kayong gagaya. Mag-ready kayo. It's either soft copy. Kahit soft copy, tinatanggap nila as long as meron kayo maipakita. Tapos, ito na nga. Doon na tayo sa x-ray. Doon na sa x-ray naman, guys. Alam ko naman yung mga bawal. Alam ko naman dapat yung mga ide-declare. Which is, dineclare ko yung laptop ko. Dineclare ko tong camera ko. Dineclare ko din yung cellphones ko. Lahat declared siya. And then, meron na namang nasilip. This time, yung mga nasilip sa akin dalawa. Dito sa may backpack ko, ang nasilip dito is yung mouthwash ko. Kasi bumibili ako ng mouthwash, guys, yung medyo malaki na siya. Tapos yung mouthwash ko na yon, kalahati na lang yung laman niya, pero 175 ml yung bote niya. Kaya tinanong ko dun sa may scanner, dun sa may x-ray sa lagpas ng immigration, na, sir, kalahati lang naman niya. Sabi niya, hindi sir, kinakount po natin dito is yung bottle. Sabi niya, basta yung bottle. Hinayaan ko na kasi kalahati na lang naman yun yung mouthwash. Di bali na mabawang hininga natin sa Vietnam. Plano ko din kasi talaga bumili ng maliit na version niya para at least madala ko siya mabitbit. Tapos yung pangalawa naman, dito sa may maleta, dito sa luggage ko, ang nakuha naman, hindi ko na dinala yung meron kasi akong maliit na gunting. Yun yung pinanggugupit ko kasi ng buhok ko sa ilong. Kasi minsan, kapag lumalampas na yung buhok ko sa ilong kasi ginugupit ko siya ng maliit na yun. Tapos yung dulo kasi ng gunting na yun, may siya, pa-circle, pa-round. So yun yung nakalusot yun nung nagpunta ako ng Thailand. Kasi yun yung na-detect na merong gunting. Bawal kasi yung
merong matatalas or matutulis na bagay sa bag mo. Sa akin naman ngayon, ang na-detect dito sa may maleta ko is yung nadala ko yung ano ko, yung tag dito, yung pang-prick ko ng pimple. Kasi meron ng pang-prick ng pimple. Yung dulo niya, bilog para yun yung pang-ano mo ng pimple. Kasi pimpuling kasi talaga ako, guys. Grabe ang pimple ko kung alam nyo lang. Masyado silang best friend sa akin. Naninirahan sila sa pagmumukha ko. Kaya bumili talaga ako ng prick na yun. Kasi kapag daliri or kinukuko lang siya, masyadong lumalaki siya tapos umiitim siya. Pero kapag ginagamit ko kasi yung pricker ko na yun, pagka na-prick ko siya, smooth lang, hindi gaanong nangingitim. Tapos basta maganda yun, ginagamit ko siya. Tapos kasi yung dulo nun, matalas yun, matulis pala. Matulis yun. Yun yung pantusok ng pimple talaga, yung pamputok. Ganun siya. Yun yung nakita sa may maleta ko. So okay lang naman yung mga kinuha, which is yung mouthwash tsaka yung pang-prick lang ng pimple. Kaya ko naman bumili, mura lang naman yun. Kinabahan lang ako kasi nung ang pag-check pala nila, talagang paano ipapakita sa'yo, sir, ito po, wala akong hawak, wala akong gano'n. Kasi nga, syempre, yung mga tanimbala. Pwede mangyari kasi yun, like, for example, chine-check yung bag mo, tapos, ayun nga, lalagay dun yung kung ano mang pinagbabawal, like drugs or bala. Doon na uso yung tanimbala, yung biglang nilalagay dun yung bala. Alam ko dito sa may backpack ko, yung mouthwash talaga, yun yung alam ko na bawal. Pero kasi, inisip ko na baka pwede kasi nga, kalahati na lang yung laman. Pero yung bote pala yung binibilang. And then, ito naman, yung sa matalas naman, katabi niya or kasama niya doon sa bulsa, yung power bank ko, tsaka yung bago kong bili dito sa may DJI Osmo. Di ba yung DJI Osmo, packet ko meron tong battery handle na extra na nawala ko sa Thailand. Ngayon bumili ako sa Black App. Kung interested kayo at naghahanap din kayo ng battery handle ng DJI Osmo Pocket 3, ilalagay ko dito sa may saan na ba yun ito? Tatak sa inyo. Ito, oh. Grabe guys. Anong bili ko dito? Mga 1,000 plus lang siya. Hindi ko alam kung legit siya or original Pero syempre parang hindi siya original. Pero nagagamit ko siya. Kasi naghahanap ako nito sa store mismo ng DJI. Wala akong mahanap. Wala silang stock or parang wala talaga. So naghanap ako online. Nakahanap ako sa Black App. So siguro ito yung class A niya or kung ano man to imitation. Nakahanap ako para at least kung wala pa yung original talaga niya, at least meron akong nahanap sa may Black App niya. So magagamit ko pa rin siya. Kasi ang tagal nito guys i-charge. Tsaka kakaiba siya, ganito yung pag nyo, yung kapit ka. Ito kasi, pag pinit mo to, dun lalabas yung niya, yung battery charge niya dun. Kakaiba, parang hindi ito yung original. Ayan, so kung interested kayo or naghahanap kayo ng ganito at wala kayong mahanap pa sa mga original, ilalagay ko yung link kung saan ko ito nabili sa Black App. Check nyo na lang, pati dun sa Yellow Basket. So, nagtinda ka pa So, okay na. Yun lang naman guys, gusto ko na ikwento sa inyo yung mga nangyari sa akin. Grabe yung kada bansa, iba-iba yung mga aberyang nangyayari. Pero at least di ba natututo tayo at ang kagandahan kasi noon na i-share ko siya sa inyo para at least ma-remind ako, hindi, joke lang. Para at least, di ba, kung first time ninyo or kung nagbabala kayo pumunta sa ganito sa ganyan, at least meron na kayong idea na kung ano yung dapat at kung ano yung hindi dapat at huwag kayong maging pasaway katulad ko. I-ready ninyo lahat. Yun lang. So ngayon kasi, anong oras na? 7:25 na. Pupunta na ako dun sa gate 104 para dun na ako tatambay para mauna rin ako sa pila kasi syempre dalawa yung bit-bit ko guys. Kailangan ko ng overhead na lagayan kasi pag naubusan ako ng overhead na lagayan, sa ko ilalagay ito sa puwet ko. So pupunta na ako dun guys para at least marami akong time sa sarili ko. Tapos habang nandun ako, syempre ubusin ko na tong mga pinagbibili ko dito. Kaya siguro kita na lang tayo kapag lapag na doon sa Da Nang International Airport. Excited daw ako kahit maraming mga aberya nangyari. Bye. I don't think so.